2023. Parating na po yung ating 2024 edition. Merry Christmas po sa ating lahat. Naway patuloy po tayong pagpalain ng Amang nasa langit. Patuloy tayong pagkalooban ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. At hayaan natin na ang Christmas na ito ay unahin natin ng biyaya at pagpapala ng Panginoon. At ang standing verse po natin bago tayo manalangin ay hinango kaya sa 2 Corinthians 9:7-8. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang loob na pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang kayo'y may magamit sa kawang gawa. Two things po ang prayer natin sa araw na to. The first, turuan tayo ng Diyos na maging mapagbigay. Then the second, bigyan tayo ng sobrang sapat upang patuloy tayong makatulong sa ating kapwa. Hayaan mo kapatid, na bago tayo manalangin, bigyan ko po kayo ng isang kwento. Noon daw pong mga 1800, dito daw po sa siyudad ng Makati ay nagkaroon ng mga chismis na may sumasalaki daw po na isang manananggal. At itong manananggal na to ay marami na pong napatay. Teka lang po, kape muna tayo. Shoutout nga pala sa coffee ko baka naman. At sa dami ng napatay na itong manananggal na to, nagkaroon daw po ng ordinansa ang siyudad ng Makati na kung saan wala na daw pong pwedeng lumabas ng bahay pagdating po ng alas 5 ng hapon. Isasarado na yung hospital, sarado na yung kapulisan, yung bumbero, yung lahat ng sangay ng pamahalaan, maging pribado o pampubliko ay sarado na. Bakit? Kapag mapanganib daw po ang manananggal na to at marami na po itong napatay. Kaya lang, minsan po isang araw, na-late po yata ng misa isang pare. Kaya nung habang sinasarado nitong sakristan yung kumbento, laking gulat niya, pumasok sa loob ng simbahan itong manananggal. At doon na pagtanto ng sakristan na ang manananggal po pala ay hindi po takot sa simbahan kasi nasa loob na siya nakapasok. Kaya sabi nitong sakristan na to, naku, wala na akong magagawa. Ang pwede ko na lang gawin ay ipagtanggol ang aking sarili. Kaya ang ginawa nitong sakristan, pumunta siya doon sa altar, kinuha niya yung holy water, iwinisik niya doon sa manananggal, sabi niya, holy water, banal na tubig, lumayas ka manananggal sa pangalan ni Jesus. Pero alam mo kung anong ginawa nitong manananggal? Inagaw sa kanya yung holy water, binuksan tapos ininom. Uhaw na uhaw itong manananggal. Doon na pagtanto ng sakristan na ang manananggal po pala ay hindi takot sa holy water. Umatras ka itong sakristan, sabi niya, kung hindi siya pwede sa holy water, eto nakita niya yung Bible. Binuksan ng sakristan yung Bible, sabi niya, magaling ako sa Bible. Pilipos, ang nasa lupa, ang nasa langit, at maski ang nasa ilalim ng lupa, ay sasamba sa kanyang pangalan, ang dakilang pangalan ni Jesus. Lumayas ka, Satanas, lumayas ka manananggal, lumayas ka demonyo. Alam mo ginawa na itong manananggal? Inagaw sa kanya yung Bible. Binuksan ngayon yung Bible. Sabi dito sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. For those who believe in Him shall not be perished, but to have an everlasting life. Ala, sabi nitong sakristan, ang manananggal din pala ay hindi takot sa Biblia at marunong pa siyang magtalata, marunong siyang magbasa. Sabi niya, ano na lang pwede kong gawin? Umatras tong sakristan. Nakita niya yung crucifix. Sabi niya, ito yung napapanood ko sa mga pelikula ng mga vampira. Kinuha niya yung crucifix. Itinutok niya dun sa manananggal. Sabi niya, Cruz, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Alam mo ginawa niya itong manananggal? Inagaw po sa kanyang crucifix. Tapos pinaghahalikan. Tapos sinitsang ganon. Basag yung crucifix. Doon na pagtanto ng sakristan na ang manananggal ay hindi rin pala takot sa crucifix. Sabi ng manananggal, sabi ng sakristan, ang manananggal hindi takot sa simbahan, hindi takot sa holy water, hindi takot sa Biblia, hindi rin takot sa krus. Ano na lang kaya gagawin ko? Ano pag-atas na itong sakristan? Nadulas po siya. Sabi niya, mamamatay na ako dito. Pero siguro, ang pinakahuli ko na lang recourse, kung ano na lamang yung madadampot ko, ipapalo ko sa mananggal na to. Tama-tama. Pagkapa na itong sakristan, may nakapa siyang maliit
at manipis na parang kahoy. Mga ganyang kahaba. Nung pag-angat siyang gano'n, para paluin sa kristan, para paluin yung manananggal, alam mo, tumakbo pa palabas yung manananggal. Alam mo ba? Napagtanto mo ba kung ano yung nadampot ng sakristan? Ang nadampot po ng sakristan ay yung buslo ng koleksyon ng simbahan. Kaya kapatid, ang hamon sa atin, kung katulad ka nung manananggal na yon na hindi takot sa simbahan, hindi takot sa holy water, hindi takot sa Biblia, hindi takot sa krus, pero takot naman magbigay, ang tawag sa iyo, manananggal. Kaya ang hamon sa atin sa Christmas na to, magbigay tayo na hindi napipilitan, magbigay tayo dahil hindi compliance, dahil kailangan lamang, magbigay tayo na merong ngiti at kasiyahan sa ating buhay. At makikita mo, sasabihin ng Panginoon, ang bawat mag-isay, magbigay ng ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. The first prayer, o gustong ipaalala sa atin ng Kapaskong ito, magbigay tayo. Kaya Lord, tulungan mo ako, turuan mo akong magbigay na may ngiti, hindi napipilitan at may kasiyahan sa aking puso. The second prayer na pwede natin magawa is humiling tayo ng sobra sa sapat. Sobra sa sapat. Bakit? Sabi dito kapatid, magagawa ng Diyos na ikay pasaganahin higit pa sa iyong inakala upang ikay may magamit sa kawang gawa. Kayang-kaya ka pala pagpalain ng Diyos. Kayang-kaya pala niyang paunlarin yung barbecuehan mo. Kayang-kaya palang paunlarin ng Diyos yung car wash mo, yung negosyo mo, yung tindahan mo. Kayang-kaya ka pala niyang i-promote. Kayang-kaya ka niyang pagpalain. Pero may pananagutan ka na gagawa ka niyang pasaganahin upang ikay may magamit sa kawang gawa. Kaya sa oras na to, hihingi tayo, Lord, bigyan mo ko ng sobra sapat. Punuin mo yung aking wallet ng pera upang sa pagdating ng Kapaskuhan, nakangiti akong magbibigay sapagkat hindi ako kulang bagkus sobra ang biyaya at pagpapala mo na isi-share ko lamang upang makita nila kung paano kang kumilos sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking hanap buhay, at higit sa lahat, sa akin bilang isang Kristiyano. Lord, turuan mo akong magbigay, tulungan mo akong magbigay. Lord, pagpalain mo ako upang maging pagpapala ako sa aking kapwa. Merry Christmas po sa ating lahat. Patuloy po tayong samahan, pagpalain ng Diyos na buhay, at hayaan mo po, ipanalangin kita sa araw na to. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Lord, sa araw po ng Kapaskuhan na ito, muli kaming hihingi sa iyo ng blessing, ng biyaya. Hindi lamang po para sa aming sarili, kung hindi para po sa aming pamilya, para po sa aming kapitbahay, sa community, Lord. Yung bibigay mo sa amin na sosobra doon sa sapat ay patuloy at patuloy naming itutulong sa aming kapwa. Lord, turuan mo kaming magbigay na may ngiti, hindi napipilitan lamang, at kusang loob na pagbibigay. Alam namin, Lord, na ikaw yung Diyos na abundant, na sobra-sobra. Kaya hihiling kami ng kagalingan para sa mga anak namin may sakit, sa mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Hihingi kami ng kagalingan sa mga may depression sa araw na to. Hihingi kami ng patnubay, ng pagkakaayos ng mga nakakagulong pamilya. Hihingi kami, Panginoon, kung ano man ang kahilingan ng aking kapwa sa oras na to. At Lord, ito na po yung pamasko mo sa amin, yung bawat prayer ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, higit pa ito sa material na bagay. Healing upon healing, blessing upon blessing, victory upon victory, and salvation para sa lahat. Kaligtasan, pagpapala, at biyaya. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupulit pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Reminder lamang po yung mga iinom dyan, tandaan natin, may mga naghihintay na pamilya sa ating mga bahay. Huwag po tayong sosobra sa alak. Kanina lamang po, may inabutan ako dyan sa flyover ng Buendia. Brother, ingat ka sa pag-uwi. Nandun siya sa ibabaw, chinek natin siya. Galing yata ito ng Christmas party. May regalo pa si brother at saka bigas. Ingat ka,
Okay naman na siya nung nakababa sa flyover na alalayan natin. Nawa ang prayer natin, maayos siyang makauwi sa kanyang tahanan. Taga Mandaluyong daw to si brother. Brother, pagpalain ka ng amang nasa langit, 10 lang yung pamilya. Ingat ka lagi. God bless po sa atin lahat. Love you all. Merry Christmas. Kape po tayo. Shoutout 2024 ah. Baka naman.